Malapit na pong mag 2 years si Joelyn. Ito pa, ma-share ko lang po sa inyo. Lagi po namin siyang kasama. Halimbawa, doon sa pagkain, yung mga plate. Akala daw po 4 kami, sinenyas ko na 3. 4 po lagi ang binibigay. Ganon din po mga kutsara tinidor. Tapos, si Justin, kinikilabutan. Sabi ko, kasama natin si ate. Tapos, eto pa, si ate Joelyn po, nung isang gabi, pagpikit ng mata ko, nakikita ko yung mukha po niya na naka-makeup, maganda. Yun ang lagi kong tapos tumatawag siya sa akin, Mami. Tapos po, sabi ni Justin, Mami, kasama natin si ate. Bakit? Pinakita niya, kinikilabutan po siya. Sabi ko, lagi natin kasama si ate. Lagi mong tatawagin si ate na ate, alam ko, nandyan ka. Yung ganun, kasi nararamdaman po talaga namin kahit hindi siya tinatawag, sabihin, hindi matahimik ang kaluluwa. Kasi po, nararamdaman natin kahit hindi siya, yun nga po yung wala sa isipan namin. Tapos bigla na lang kinikilabutan kami, biglang pumapasok sa isipan namin si Ate Joelyn kasama namin. Ngayon po, ang nakakatuwa, sabi ko kay Justin, may angel ka. May mga bagay na gusto natin na hindi nangyayari kasi hindi talaga para sa'yo. Huwag na natin pilitin. May angel ka, nandyan si ate. Kasi lagi kong sinasabi kay ate, ate, huwag mong hayaan si Joelyn, si Justin, ay kagaya rin ng nangyari sa'yo. Ay, sobra itong magkagusto, sobra siya magmahal. Talagang tutok siya. Di ko lang ako excited na talagang mag-asawa o ganyan talaga yung mga kabataan ngayon. May pagkamatigas din ng ulo kahit sabihan nyo na wag ganon, nasusunod pa rin siya, tumatakas, yung mga ganyan. May mga bagay na hindi mo inaasahan. Ganon kasi mga bossing may mga bagay na sila lang nakakaalam, na hindi natin alam, na ginagawa pala nila. Ngayon, si Justin, may mga nangyayari sa kanya na sabi ko, may gabay ka, hindi niya nahayaan na ganon. Kasi may mga nangyari na kahit gusto mo isang bagay, tapos bigla na pumapasok si ate para may kontra, sabi ni Justin, ate, kumukontra ka na naman, sabi ni sabi ko sa anak ko, hindi kumukontra, ginagabayan ka para hindi na mangyari sa'yo kung ano yung nangyari rin sa kanya. Ayan. Kaya kasi yung mga kabataan ngayon, mga boss, ganun din doon sa mga napapanood ko na hindi alam ng magulang or kaya tinutulan na ng magulang, hindi pa rin nasunod ng magulang, sila pa rin nasunod yung mga ganun. Kaya like kong payo sa mga iba, bantayan yung anak nila. Lahat may mga nakakakwentuhan ako. Hindi sapat yung babase lang tayo sa sinasabi nila. Kailangan tutukan mo talaga kung totoo nga yung sinasabi po nila. Kasi may sasabihin, oh mami, akala mo sumusunod. Yun pala hindi. Kaya yun, nung unang siguro pinatataglan din ako noong nakalagak si Joelyn ng 2023. Kinikilabutan ako. Siguro sabi ni Justin, si mami nag-aano na naman agang-aga. Ay marami ako nalaman sa anak ko na ginagawa niya na hindi ko nalalaman. Nakala namin, hindi talaga siya nakakalabas ng school dahil nga hatid sundo ng mister ko. Yun pala, pag nahatid na siya, kukontakin niya na yung tao or may tao na yun nga, jowa niya, ay nag-iintay na doon, nasa malayo. Wala kaming kaalam-alam, di ba? Ang galing ng sistema. Kasi nung kabataan ko, wala man ako ganun. Yun nga po dati-dati kaming dalawa ni Joel. Kasi 19 pa lang din ako na nag-asawa. Feeling ko pagka inakbayan ako, mabubuntis ka agad. Kaya sabi ng mister ko, dati-dati ayoko pa magpakbay. Ayoko din magpakbay sa ibang tao kasi nahihiya ako. Gusto ko kung halimbawang nandito lang siya, pupunta siya sa amin. At saka may pagka-boys ako. Kasi gato rin talaga yung buhok ko noon. Pero hindi ako tomboy. Parang magaan lang sa pakiramdam. Yan. Tapos ngayon, namimiss ko naman mahabang buhok. Pagka mahabang buhok, di ba, ganun naman talaga. Pag mahaba buhok, gusto iksi. Maiksi. Pag naman maiksi, gusto mahaba. Yan. Ngayon, dati sabi ng mister ko, akit daw siya ng ligaw. Sabi ko, kasi hindi ako papaligaw sa labas. Sabi niya, saan daw ang bahay namin? Sabi ko, hanapin mo. Yung pala, sinundan ako dito sa amin sa bahay. Ang kaanuhan lamang, hindi ako nagkaroon ng maraming jowa. Kumbaga, nagkaroon ako ng isa,
Tapos sumunod nun, asawa ko na. Yung ganun mga bossing. Kaya naano ako dahil sa anak ko, sobra akong magkagusto, sobrang magmahal. Ngayon, malapit na po siya na mag 2 years. Ang plano ko, kasi magtatampo to eh. Kasi ganun silang magkapatid. Pagka may binila mo yung isa, nagtutuusan, lalo na yung anak kong bunso. Ito, mabait to. Hinahayaan niya. Yung kapatid niya, yung si Justin, tinutuos kung magkano nagastos kay ate. Tapos dapat siya rin. Eh syempre, baka magtampo po siya kasi birthday nga ni Justin, 27. 28 naman sa kanya. Kaya, palalagyan ko lang siya ng mga balon. Pero hindi dapat sineselebrate eh. Kasi yun ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay eh. Meron akong malapit sa akin tao, ang ganda ng boses po niya, na malapit din kay Joelyn, na lagi sila nagkukwentuhan. May tao na. Ay ko, bakit tumunog yung windshield? Lagi sila nagkukwentuhan, close sila. Ay nag-ano sa akin ng kung ano daw pwede kong ipagawa sa kanya. Wala naman, para lang magkaroon siya ng trabaho, pakakantahan ko na lang si Jovelyn sa mismong birthday ni Jovelyn at saka sa 27 para may sa video may kumakanta para meron siyang trabaho kasi wala daw po siyang trabaho ngayon. Maligalig din kasi yung taong yun eh. Parang hindi napipirmis, lagi siyang late, lagi siyang natatanggal sa trabaho. Pero ang ganda ng boses. Kilala niyo po yan. Isa rin siya sa nag-live sa akin dati. Para magkaroon siya ng trabaho. Kasi ka-close naman yan si Jovelyn. Bigyan ko na lang siya. Ayun nga po. Kasi para kantahan siya yung mga favorite na kanta ni Jovelyn. Kaya abangan niyo po yan sa October 28. Pero 27 birthday ni Justin. May nakapagsabi sa akin. Sabi ko, baka mapapadaan ka. May konting salo-salo. Kay Justin, 27. 28 naman, 2 years Jovelyn. Sabi, ba't po ganun? Ang saklap, di ba? Ang saklap ng pangyayari. Parang hindi talaga lang hinayaan ni Jovelyn na sa birthday mismo ng kapatid po niya mawawala siya. Parang inano niya sumunod na araw. Hindi pa nilubos para siya inabuhay. Hindi pa nilubos na talagang pinigilan na hindi muna. Pero siguro, yun nga may nakapagsabi sa akin na parang baka yun na talaga yung oras niya. Kaya nangyari po yun. Wala namang magawa eh. Pero kung mapag-iipunan, di talaga ako kagastos. Kasi kahit 5 duling, para lang makabalik si Jovelyn. Kung sana may mga ganon. May mga 6 months, babalik din yung mga ganon. Sana may ganon.